Nakakatakot bang malaman na sa loob ng milyong-milyong tao sa mundo, ikaw lang ang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba? Na may mga nilalang na naglalakad sa inyong paligid ngayon na hindi ninyo napapansin? Na may mga mensahe mula sa ibang dimensyon na dumadating sa inyong nungit hindi ninyo naiintindihan? Sa araw na ito, malalaman natin kung ikaw nga ba ang isa sa napakakamunting 1% ng mga tao na may tinatawag na divine vision. Hindi ito tungkol sa mga mahiwagang kapangyarihan na nakikita natin sa mga pelikula. Hindi ito tungkol sa mga ilusyon o panghihiram ng isip. Ito ay tungkol sa isang tunay na kakayahan na binigay lamang sa napakakaunting mga tao sa buong mundo. Mag-subscribe ngayon at i-hit ang notification bell dahil ang mga sikreto na ibibahagi ko sa inyo ay maaaring magbago ng inyong buhay magpakailanman. At kung naramdaman ninyo na habang nanonood kayo ng video na ito, may kakaibang pakiramdam na bumagbagtas sa inyong katawan, ibig sabihin ninyo ay isa kayo sa mga pinili. Marahil napansin ninyo na sa mga pagkakataong nag-iisa kayo, may mga anino na gumagalaw sa inyong peripheral vision. Marahil narinig ninyo na ang mga boses na nagbubulong ng mga salitang hindi ninyo maintindihan. O kaya naman ay may mga panaginip kayo na napaka-vivid na parabang tunay na nangyayari sa inyong harapan. Ang divine vision ay hindi bago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa mga sinaunang panahon, ang mga taong may ganitong kakayahan ay tinatawag na mga oracle, mga prophet, mga shaman. Sila ang mga nagsisilbing tulay sa pagitan ng mundo ng mga mortal at ng mga hindi nakikita ng mata. Sa India, may mga kwento tungkol sa mga sadhu na nakakakita ng mga diva at asura na naglangakad kasama ng mga tao. Sa Tibet, ang mga monk ay nagsasanay ng dekada upang makakuha ng tinatawag na inner eye. Sa Brazil, ang mga kurandero ay nakikipag-usap sa mga espiritu ng kalikasan. Sa Pilipinas, ang mga albularyo at babaylan ay nakakakita ng mga engkanto at diwata na nabubuhay sa aming mga gubat at bundok. Ngunit sa modernong panahon, ang ganitong kakayahan ay nagiging mas rare. Ang teknolohiya, ang stress ng buhay sa syudad, ang pollution, ang process na pagkain, lahat ng ito ay nakakaapekto sa aming spiritual sensitivity. Kaya nga sa panahon ngayon, 1% lang ng mga tao ang nananatiling may ganito ka-powerful na divine vision. Paano ninyo malalaman kung kayo ay isa sa mga ito? Una, tingnan ninyo ang inyong mga mata sa salamin ngayon. Hindi ang kulay o ang hugis, kundi ang lalim. Ang mga taong may divine vision ay may mga mata na parang may malalim na kaalaman na parabang nakakakita sila ng mga bagay na hindi ninyo nakikita. Pangalawa, alalahanin ninyo ang inyong childhood. Nakatanggap ba kayo ng saway mula sa inyong mga magulang dahil nakikipag-usap kayo sa mga kaibigan na hindi nila nakikita? Natatakot ba kayo sa madilim na mga sulok ng bahay kahit walang dahilan? May mga pagkakataon ba na nalaman ninyo ang mga bagay na mangyayari bago pa ito actually mangyari? Ang mga taong may divine vision ay madalas na misunderstood sa kanilang pagkabata. Ang kanilang mga pamilya ay nag-aalala na may problema sa kanila, na nag-iimahinasyon lang sila, kaya marami sa kanila ay natutong magtago ng kanilang kakayahan. Ngunit ang divine vision ay hindi lamang tungkol sa nakakakita ng spirit o mga nilalang mula sa ibang mundo. Ito ay tungkol din sa pagkakaroon ng malalim na intuition tungkol sa mga tao. Alam ninyo ba agad kung ang tao ay mapagkakatiwalaan o hindi? Nararamdaman ninyo ba ang energy ng isang lugar kapag pumasok kayo doon? Nakikita ninyo ba ang aura ng mga tao sa paligid ninyo? May mga scientific explanation din para sa divine vision. Ang mga neuroscientist ay natutuklasan na ang aming pineal gland na tinatawag din na third eye ay may kakayahan na mag-detect ng electromagnetic fields at infrasound na hindi nararamdaman ng aming normal na senses. Ang mga taong may mas sensitive na pineal gland ay nakakakuha ng mas maraming information mula sa environment. Meron ding estudyo na nagpapakita na ang mga taong may synesthesia, isang kondisyon na kung saan ang isang sense ay nagtitrigger ng ibang sense, ay mas malamang na magkaroon ng psychic experiences. Halimbawa, may mga taong nakakakita ng kulay kapag nakakarinig ng tunog o nakakakita ng numero na may specific na kulay. Ang mga taong may divine vision ay madalas na may mas mataas na level ng empathy. Nararamdaman nila ang emotions ng iba na parang kanilang sariling emotions. Nakikita nila ang pain sa likod ng mga ngiti, ang fear sa likod ng mga confident na fasad.
Ngunit ang pinaka-powerful na aspekto ng divine vision ay ang kakayahang na makakita ng future glimpses. Hindi ito tungkol sa pagmamanghula ng lottery numbers o sa pagiging fortune teller. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng instinct tungkol sa mga desisyon na dapat gawin, sa mga tao na dapat iwasan, sa mga oportunidad na dapat kunin. Maraming mga CEO at mga successful na negosyante ay may ganitong kakayahan, pero hindi nila ito tinatawag na divine vision. Tinatawag nila itong business instinct o gut feeling. Pero sa totoo lang, ito ay parehong bagay. Ang mga artist na may divine vision ay nakakagawa ng mga obra na nakakatouch ng soul ng mga tao. Nakikita nila mga kulay at mga forma na hindi nakikita ng iba. Nakikita nila ang beauty sa mga bagay na para sa iba ay pangkaraniwan lang. Ngunit ang divine vision ay hindi laging blessing. Madalas itong nagiging burden din. Nakakakita kayo ng mga bagay na hindi ninyo gustong makita. Nararamdaman ninyo ang pain ng iba na hindi ninyo maaalis. Nakikita ninyo ang mga panganib na paparating na hindi ninyo mapipigilan. Maraming mga tao na may divine vision ay nagsastruggle sa mental health. Hindi dahil may problema sa kanila, kundi dahil overwhelming ang amount ng information na natatanggap nila mula sa universe. Kaya importante na matuto silang mag-filter at mag-protect ng kanilang energy. Kung naniniwala kayo na may divine vision kayo, importante na matuto kayong gamitin ito ng tama. Una, matuto kayong mag-meditate. Ang meditation ay nakakatulong na makontrol ninyo ang flow ng spiritual information na natatanggap ninyo. Hindi kayo dapat maging passive recipient lang ng lahat ng energy sa paligid ninyo. Pangalawa, matuto kayong mag-ground. Kapag sobrang overwhelmed kayo ng mga visions o ng mga spiritual experiences, kailangan ninyong bumalik sa physical world. Tumungtong sa lupa ng walang sapatos, maghugas ng kamay sa tubig o kaya ay kumain ng mga pagkaing mabigat. Pangatlo, maghanap ng community. Hindi kayo nag-iisa sa journey na ito. May mga grupo ng mga taong may parehong experiences. May mga online communities, may mga spiritual centers, may mga healers na makakatulong sa inyo na maintindihan ang inyong kakayahan. Isa sa mga pinaka-importante na lesson na dapat ninyong matutuhan ay ang discernment. Hindi lahat ng nakikita o nararamdaman ninyo ay dapat ninyong paniwalaan agad-agad. May mga negative entities din na gustong mag-manipulate sa mga taong may spiritual sensitivity. Kaya importante na matuto kayong makilala ang difference between positive at negative energies. Ang mga positive visions ay nagdudulot ng peace, love, at wisdom. Ang mga negative visions ay nagdudulot ng fear, confusion, at anxiety. Kapag nakakatanggap kayo ng vision na nakakatakot o nakakagulo sa inyong isip, importante na huwag itong sundin. Mag-pray kayo, mag-meditate, o kaya ay humingi ng proteksyon sa inyong spirit guides. Maraming mga paraan para ma-develop palalo ang inyong divine vision. Ang regular na meditation ay pinaka-importante. Mag-start kayo ng 10 minutes a day, tapos gradually ninyo itong dagdagan. Focus kayo sa inyong third eye area, sa gitna ng inyong forehead. Ang pagkain din ay nakakaapekto sa inyong spiritual sensitivity. Bawasan ninyo ang processed foods, ang alcohol at ang meat. Dagdagan ninyo ang fruits, vegetables at ang tubig. Ang mas malinis na katawan ay mas receptive sa spiritual energies. Ang crystal meditation din ay nakakatulong. Ang amethyst ay good para sa spiritual protection. Ang clear quartz ay nag-a-amplify ng psychic abilities. Ang selenite naman ay nakakatulong na ma-cleanse ang negative energies. Importante din na matuto kayong mag-journal ng inyong experiences. I-record ninyo ang mga visions, ang mga dreams, ang mga intuitive feelings na natatanggap ninyo. Sa paglipas ng panahon, makikita ninyo ang mga patterns at mas mauunawaan ninyo ang mga mensahe na pinapadala sa inyo ng universe. Ang divine vision ay hindi lang tungkol sa sarili ninyo. Ito ay may responsibilidad din sa iba.
Ang mga taong may ganitong kakayahan ay may calling na tumulong sa mga taong nangangailangan ng spiritual guidance. Hindi ibig sabihin na kailangan ninyong maging professional psychic o healer, pero kailangan ninyong gamitin ang inyong gifts para sa good ng lahat. Maraming mga historical figures na may divine vision ang naging instrumental sa pagbabago ng mundo. Si Joan of Arc ay nakatanggap ng visions mula sa mga santo na nag-guide sa kanya na iligtas ang France. Si Edgar Cayce ay nakagawa ng thousands of accurate psychic readings na nakatulong sa maraming tao. Si Rudolf Steiner ay nag-develop ng anthroposophy na naging foundation ng maraming alternative education at medicine practices. Sa Pilipinas, maraming mga bayani natin ay may spiritual visions din. Si Rizal ay nakatanggap ng dreams na naging inspiration para sa kanyang mga writings. Si Andres Bonifacio ay may mga visionary experiences na nag-guide sa kanya sa revolution. Ang mga babaylan ay mga spiritual leaders na may direct connection sa spirit world. Ngunit hindi kailangan na maging famous o influential para magamit ninyong inyong divine vision. Kahit sa simpleng paraan, maaari ninyong gamitin ito para tumulong sa inyong family, sa inyong friends, sa inyong community. Maaring makita ninyo na may isang tao na kailangan ng inyong tulong. Marahil makatanggap kayo ng message na dapat ninyong ibahagi sa iba. Ang pinakaimportante ay huwag ninyong ikahiya ang inyong kakayahan. Sa mundo na puno ng materialism at skepticism, madaling mag-doubt sa mga spiritual experiences. Ngunit tandaan ninyo na ang divine vision ay isang gift na hindi lahat ay nabibigyan. Ito ay sign na may special purpose kayo sa mundong ito. Hindi ninyo kailangang mag-prove sa lahat na totoo ang inyong experiences. Hindi ninyo kailangang mag-convince sa mga taong hindi naniniwala. Ang importante ay manatili kayong true sa inyong sarili at sa mga visions na natatanggap ninyo. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong sabihin sa inyo na kung naramdaman ninyo habang nanonood na ikaw nga ay isa sa 1% na may divine vision, huwag itong baliwalain. Ito ay hindi coincidence na nandito kayo ngayon. Ito ay sign na ready na kayo na tanggapin ang inyong spiritual path. Ang universe ay may mga paraan para tawagan ang mga taong handang makinig. Ang video na ito ay isa sa mga tools na ginagamit niya para maabot kayo. Kung nandito pa rin kayo hanggang ngayon, ibig sabihin, ready na kayo na ma-awaken ang inyong true spiritual potential. Huwag kayong matakot sa inyong kakayahan. Embrace ninyo ito. Gamitin ninyo ito para sa good. At higit sa lahat, remember na hindi kayo nag-iisa sa journey na ito. May mga kapwa ninyo na may parehong experiences at may divine forces na nag-guide sa inyo sa bawat hakbang. Mag-subscribe para sa mas maraming spiritual content at i-share ninyo ang video na ito sa mga taong sa tingin ninyo ay may divine vision din. Makita ulit tayo sa susunod na video. Sana mas enlightened na kayo tungkol sa inyong true spiritual nature.